Topic po natin tungkol sa atorvastatin, simvastatin. Ito yung mga gamot nyo para sa cholesterol. Baka nabigyan kayo ng doktor po ninyo nito. Isa po akong internist at cardiologist. So, kukwento lang natin ano yung mga positive effects, ano benepisyo nitong mga gamot. Pero meron ding mga tao may side effect. So, titignan natin kung bagay o hindi bagay sa inyo. Itong mga atorvastatins, actually, halos top 1, top 2 to na prescribed medicine sa buong mundo. Sa akin kasi po, bilang cardiologist, hindi rin kami pare-pareho ng mga style or opinion. May ibang doktor, usually, mas aggressive yung pagbigay. Ibig sabihin na mas aggressive, mas mabilis sila magbigay ng statin at mas mataas yung dosis. Like atorvastatin, umaabot ng 40 milligrams, 80 milligrams ang bigay nila. Wala naman mali doon. Actually, within medical practice pa rin yun. Pero ako kasi usually mas mababa ako magbigay. Bibigay lang ako atorvastatin 10 milligrams, tapos pinipilit ko kumain ng healthy, ayusin to. Kasi mas takot ako dun sa side effect eh. Kasi mas mababa ang dose ng gamot, may benefit ka, mas mababa yung side effect. Mas mataas yung dosis, mas merong side effect, di ba? So, depende po sa doktor at depende sa pasyente. Ito lang naman, opinion ko. Pero kung may doktor kayo, syempre, follow your doctor kasi payo lang yun sa akin. So, atorvastatin, marami siyang mga benefit o may pro and con tinitimbang natin. So, pampababa ng cholesterol, kung may barado sa ugat, katulad nito, baradong-barado na siya. So, nababawasan ng bara para hindi ma-heart attack, hindi ma-stroke. Yan, side effects and risk. Tulad na sabi ko, doktor nyo ang final say, cardiologist nyo yung akin payo lang. Ito yung cholesterol natin sa ugat natin. Pag bata pa tayo, ang ganda, halos. Ang ganda ng daloy ng dugo, maluwag. Kumbaga sa gripo, maganda yung daloy ng tubig. Pag ganito, wala ka pang sintomas, okay pa to. Pero pag naninigarilyo, kumakain ng taba, ito, sobrang stress, high blood, diabetes, magbabara. Pag talagang sobrang high blood, sobrang stress, mataas cholesterol, pwede ma-heart attack barado. Wala nang dugo papasok dito. Okay, so binibigyan natin ng gamot sa cholesterol para mabawasan to, mas hindi magbara. Pero marami pang natural remedy din na tuturo natin. Okay? Para lang ma-explain ito nga. Without statin, makapal yung taba. With statin, mas luminipis yung nakabara. Meron na rin kasi mga generic, kaya maganda. Generic to eh. So, pag generic, mas mura na siya. Okay? Tingnan muna natin yung pro bago tayo sa side effect. Ang pro ng statin, may pag-aaral na bawas heart attack, bawas stroke. Yung mga na-bypass na operahan sa puso, na angioplasty, naglagay ng wire sa kamay o sa singit, tapos binuka yung ugat sa puso, kailangan din ng statin, sumasakit na ang dibdib, sobrang taas ang cholesterol, yung total cholesterol, LDL very high, may diabetes, pwede rin nabigyan, madalas sumakit ang dibdib, mas binibigyan. Atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, halos pare-pareho sila lahat. Ang pioneer dito, simvastatin eh. Pero kung sa lakas na magpababa ng cholesterol, mas malakas atorvastatin. Rosuvastatin, malakas din. Kaya lang rosuvastatin medyo bago pa eh. Medyo bago pa. Pero matagal-tagal na rin. Pwede na rin naman siya. Ito ang cholesterol level. Pinakita natin cholesterol level. So, 200 ang cut-off total cholesterol. LDL, pwedeng 100 o 130 milligrams per DL. Pero ngayon, stricto. Gusto nila 100 milligrams per DL and below. Ito yung bad cholesterol. 100 milligrams per DL or below. Pero sa akin lang, 130 milligrams per DL and below, pwede na sa akin. Total cholesterol, 200 and below. Ang target. Pero ako, hindi ako ganun ka-aggressive magbigay ng gamot. Mas gusto ko yung may gamot konti, pero gusto ko nagsisikap din yung pasyente. Dapat nagpapapayat din siya. Hindi siya kumakain ng cake, hindi siya kumakain ng matatamis at matataba. Kasi useless din, bibigyan mo ng gamot, lahat naman kakainin niya, pareho din.
So, okay na may konting gamot kung nagkakamali siya minsan sa pagkain niya. Pero at least, nag-iingat pa rin siya. Ito yung mga malaking pag-aaral na ginawa sa atorvastatin na nakita, 4,700 patients. Bawas 16% stroke, bawas 35% heart attack, 20% bawas sa heart disease. Yan, may tulong sa ano. So, marami siyang benefits. Marami siyang benefits. So, wala tayong masabi doon. Pag cardiologist, ibibigay yan. Kaya lang, ako kasi po, hindi lang naman yung benefit tinitingnan ko. Lahat naman kasi ng gamot, may benefit, pero syempre, sa ilang percent ng tao, baka 1%, baka 3%, meron tatamaan ng side effect. Diba? Dahil may tatamaan ng side effect, pinag-iingat din natin. Kasi, hindi naman porke umiinom ka ng statin ay never ka na ma-heart attack. Actually, may pag-aaral to. Ito, ganito. So, medyo complicated to. Pero nakukuha namin yung number. Sa 100 na binigyan ng statin, ganyang karami, ang dapat ma-heart attack na natulungan ng atorvastatin, 13 lang Ito. So, itong 13, pag 100 binigyan mo, pwede nandito ka. Anyway, hindi ka naman atakihin sa puso. Uminom ka o hindi ng statin. So, nandito ka. Pero dito sa 13, dapat inatake sila. Pero dahil sa statin, natulungan. So, 13 yung talagang benefit niya. 13 out of 100 sa loob ng 10 taon. Pero itong taon na tong 22, naka-statin man siya o hindi, heart attack pa rin siya. Kaya malungkot siya to, malungkot to. So, ito lang talaga ang benefit, 13. Pwede na yan. Malaki na yan. Kaya lang, ito nga yung benefit, hindi naman 100%, pero ito yung side effect. Meron tataas ang SGPT, SGOT, baka magloko yung liver. So, dapat binabantayan nyo. Pag nagloko yung liver, baka masira, manilaw. Ayaw natin. Ito pa isa. May ilang tao, tataas ang blood sugar. So, nananahimik, wala siyang diabetes, uminom ng statin, tumaas ang blood sugar. So, another problem. O, ilang percent to? Iba-iba. May 1%, 2%, less than 1%, o 3%. Iba-iba yung numbers. Muscle pain. Uminom ng statin, sumakit ang binti, sumakit ang muscle. Merong mild lang, merong mas malala. Memory, hindi sure. Pero iba sinasabi, posible humina memory, mas pagod. Ito nga yung muscle nasira, may headache. So, may mga possible side effect din siya. Diba? So, tinitimbang natin. Una pala, di ko pala nasabi, wala po ako connection sa any drug company. Wala akong paki sa kanila, wala akong konektado ni piso, ni isang trip sa abroad, isang junket, never ako tumatanggap. Di ko kailangan. Okay? Ayoko pabayad sa drug company, ayoko magdagdag sa presyo ng gamot nyo, lalo na sa presyo ng mahirap, ayoko. Konsyensya ko yun. Ginagawa ko lang to kasi maganda naman yung gamot, pero kailangan alam natin na may possible side effect. Kaya mas gusto ko nga low dose lang. Ito yung mga binabantayan, SGPT, SGOT, muscle pain, pataas blood sugar, binabantayan. Sino mas may side effect? Kung marami kang gamot siguro, higher dose. Mataas ang dose mo. Yan. Mas matanda, mas payat. May dating kidney problem, may dating liver problem, tapos naka-statin, binabantayan. Alak, bawal ang alak pag uminom ng statin. Maghahalo yung alak sa statin, uminom ka ng beer, hard drinks, tapos nag-statin ka, tataas yung dose. Hindi maganda. Masisira ang atay sa alak. Posible masira ang atay sa statin. So, nadoble pa. Okay? Sa buntis, bawal din. Meron tayong mga natural alternative. Ito nga lagi ko nga tinuturo sa inyo. So, bago ko ibigay yung mga natural treatment, sample lang. Like isang kamag-anak ko. Ang cholesterol, gusto natin, dapat 200 and below. 200 mg yung isang kamag-anak ko, mga 235. So, 235, pag iba, mabibigyan na ng statin yun. Pero sa akin, wala naman siyang risk factor, wala naman history ng heart disease. Kaya kahit 230, 235 sa lagi, isang 220, hindi ko na binibigyan ng gamot. Okay na yun. Mag-healthy diet ka nila, payat naman siya.
So, kanya-kanyang style. Pero yung ganun 230, hindi ko binibigyan ng statin. Ito si Doc Lisa, may lahi yan ng high cholesterol. Okay? Si Doc Lisa, binibigyan ko atorvastatin, 10 milligrams, pero hindi everyday. Siguro 4 times in a week. Kasi nga, babae nga si Doc Lisa, wala namang heart problem, pero ang cholesterol niya 300 eh. Super taas, 300. Ayoko naman 300, parang muusok yung cholesterol eh. 200 lang. So, kailangan mababa konti sa 300. Kaya low dose lang. Diba? Pero pag ibang tao, iha-high dose nila. Hindi ko sinasabi mali yung mataas na dose, pero mas gusto ko lower dose, less side effect. Dagdagan nyo na lang ng ganito. Kailangan naman may trabaho yung pasyente na kumain ng ito, mansanas, mas healthy. Kailangan mag-exercise, di ba? Kailangan mas isda kinakain, bawas sa baboy baka, di ba? Diet, nakakababa. Oatmeal. Oatmeal, pwede bumaba cholesterol nyo ng 25 points. Exercise, weight loss, nakakababa. Tigil sigarilyo, tigil mga matatamis, matataba. Pagkain nakakababa, oatmeal, ito, oatmeal, okra. For diabetes, di ba? Alam niyo yan. Beans, avocado, healthy fats, sweet potato, kamote, pwede rin, nuts, yan. Oat bran, apple, pear. Saging, okay lang naman. Hindi masama sa cholesterol. Strawberry, saging, orange, carrots, apples, pwede. May tulong yan. Tokwa, green leafy vegetables, syempre oatmeal. Garlic pang cholesterol din, di ba? Nakakababa ng cholesterol ang garlic. So, pag meron kayong mga side effect, pupunta kayo sa doktor nyo, baka kailangan itigil. Okay? Pero hindi nyo pwede itigil ng basta-basta lang. Ito sample ng mga gamot sa cholesterol at equivalent dose. Merong equivalent dose yan. Like, pag simvastatin mo, 20 milligrams ang simvastatin, lilipat ka sa atorvastatin, dapat 10 lang eh. Kasi minsan mas matapang kasi yung atorvastatin. So, 10 milligrams ng atorvastatin, katumbas niya 20 milligrams na ng simvastatin at 40 milligrams ng lovastatin, pravastatin at yung mga iba't iba pa. Other tips, itutuloy-tuloy ko na lang. Pag na-miss yung gamot na atorvastatin, the next day na lang inumin. Wala namang kaso. Alak, ingat tayo. Suha, konting ingat. Pag maraming suha, konting suha, walang problema. Kung maraming suha, minsan nagugulo yung dose. Oras na sumakit ang muscle ng hina, pa-check up sa doktor. Okay, baka CPK total, chinecheck, baka CPK total. Paalam niyo sa doktor na sabi mo, nakastatin ako, nakatorvastatin, simvastatin, masakit muscle ko. Okay, may naninilaw, importante. Biglang nag-dark yung ihi, nasusuka, pa-check, baka liver problem. Tumaas blood sugar, pa-check tayo. Okay, sigarilyo, tigil. Okay, yan naman binabantayan. Other side effects, yung iba nagsisipon-sipon. Meron din ganon. Buntis, hindi pwede uminom. Okay? Pag buntis, hindi pwede. Madalas mag-side effect, senior at bata. Pag bata, senior. So, pag mas senior, mas maingat sa dose. Kailan iinumin? Umaga, gabi? Anytime pwede, pero usually sa gabi. Pero ngayon, okay lang naman, morning or night. Usually sa night ang binibigay. So, yan ang mga iniingatan natin. Gaano kabilis ang epekto nito pag uminom ka? Hindi po okay kumain ka ng lechon ngayon, tapos iinom ka sa tableta, quits na kayo. Hindi naman tayo naglalaro, di ba? Parang kain ng lechon, kain ng atorvastatin, medyo kalokohan yun. Hindi naman. Iba yung katawan natin eh. Yung ininom mong atorvastatin, hindi naman niya mahanap yung balat ng lechon na kinain mo. Hindi naman ganun ka-specific yun. Anyway, pag uminom ka ng atorvastatin, usually para bumaba cholesterol mo, 2 linggo. 1 to 2 weeks ka pa mag-iinom bago bababa. Ano average? Pinakamalakas atorvastatin. Generic lang binanggit ko Generic is mura lang. Baka 10 piso lang or less kasi nga generic siya. Ang lakas ng pagbaba niya sa total cholesterol usually mga 35% mabababa, triglyceride mga 40%, tapos yung HDL baka tumaas.
Okay? So, may pros and cons to. Balik kayo sa inyong doktor at sundin natin itong mga tips natin, mga healthy lifestyle tips para bumaba yung cholesterol. Kung napababa nyo yung cholesterol nyo nang ito lang ginagawa nyo, dieta lang at pagkain na, hindi mo na kailangan uminom ng gamot. Di ligtas na tayo sa lahat ng side effect. Kasi ito, pwede mo habang buhay inumin. Gaano katagal iniinom ang statin? Matagal Years Taon. 1 year, 2 years, 5 years Ganun katagal. Kaya nga ayoko nga mataas yung dose. Kasi pag ganun katagal, ayoko mag-abang ng mga possible side effects. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan.